Magandang gabi po mga kababayan ko. Ito po muli ang iyong kababayan dito sa OFW na kababayan po dito sa Saudi Arabia po. May papanoorin lang po muna tayong video bago ko po i-discuss po sa inyo po ito. Medyo napapanahon po ito eh. Wait lamang po, i-share ko lang po muna yung screen ko. Ito po. Pakinggan po natin po ito. Pwede ba kitang matanong, yes po? Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, ibang nga billions pa, but why single lang the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, they'll investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayan po. Kung nakita niyo po yun, very familiar po sa atin to lalo na po sa mga kaibigan ko eh. Marami na po nag-share po nito sa mga Facebook page po nila. Hindi po nila nakita na AI po to. Kahit ako po na una, hindi ko po ito nakita ng AI. Pero nalata ko na po yung nag-switch po ng uniform tsaka ng damit po yung lalaki. Kaya hindi ko na po pinansin kasi tsaka yung narrative niya po, pares na pares po ng narrative po ng mga pro DDS po. Actually, kaya ko to na open up. Masyadong sensationalized po ngayong araw po na to dahil po isa po sa mga senator po natin tsaka isa sa mga vice mayor po ng ating bansa na i-share po ito sa kanilang Facebook page. Actually po, mahirap po talaga i-distinguish na po ngayon yung mga fake video. Alis na lang po kung mapagmasid po talaga kayo. Kung naalala niyo po yung post ko po dati sa Facebook, yung deep fake video, kung mas mataas po yung quality o napaka-high-end po ng technology ginamit po sa deep fake video, hindi mo po talaga mapapansin na siya na peke. Tulad po ng ginawa po ng yung deep fake video po ni President Bongbong, yung sinisingot po siya ng hindi ko ba kung sinisingot po niya eh. Yung ginamit lang po yung kalahating mukha niya tapos idinikit. Tapos talagang po siya yung akala mo sumisingot po siya. Pero kung titignan niyo po yung demeanor po niya, demeanor po ng lalaki, maski yung pangangatawan po niya, pati pa yung pananamit po, malayong-malayo po sa natin, sa presidente po natin. Yan po yung mga tinatawag po natin very dangerous technology po ngayon eh. Kahit si Elon Musk nagbanta po tungkol sa ganyan kasi marami po talaga mabibiktima lalo na po yung mga yung medyo may edad na, hindi po sanay sa technology at lalo na po yung masyadong vulnerable yung mga paniwalain po ba. Hindi po nila napapansin na matagal na po itong kalakaran ng AI video po na to eh. Kung nanonood po tayo ng movies, marami na pong movies na ginagamitan po ng AI. Kung mahilig po kung napanood niyo po yung Avengers, marami na po doon mga AI kasi si Incredible Hulk, hindi naman po pwedeng ganung katawan po niya, di ba? So tignan po natin yung mga movies na kala po natin totoo pong mukha po nila pero na lang po ang ginamit na lang po yung pinaka mata po nila, ilong at saka bibig, pero yung the skin po nila hindi na po talaga sila yon. Kumbaga parang pinagamit lang, parang rights na lang po siguro yung ginamit po doon para maging makatotohanan po eh. Tingnan po natin yung ginamit po na yung movie po na yung The Brutalist. Pag tinignan mo po yung The Brutalist po doon, AI po yung ginamit po doon eh. Nandun din po kung nandun po sino po ba yung artista po noon sa The Brutalist po? Parang si po yata yun, kilala po yun eh. Sandali, hanapin ko po. Yung pangalan po ng po yun. Anyways, marami pa pong movies na ganun eh. Yung sa Secret Invasion po, yung sa Shanghai, Shang-Chi, yung yung The Ten Rings, AI na rin po yun eh. Kung nanonood po kayo nun ha. Nandun po si Al Pacino po, di ba may bago po siyang movie. Po yun, AI po yung ginamit po nun. Pero mukha po ni Al Pacino yung ginamit po. Pero tawag dito, batang-bata si Al Pacino. Pero alam niyo naman po si Al Pacino ngayon, matandang-matanda na. Yung yung kay Keanu Reeves po, yung bago pong movie ni Keanu Reeves, di ba meron din po yun? yung po pala, yung sa Irishman. Yung sa Irishman po, ginamit po yung mukha ni Robert De Niro, tsaka ni Al Pacino.
tsaka ni Joe Percy. Ang babata po nilang tignan po doon, pero pag nakita niyo po sila ngayon, napakatatanda na po nila, talagang sobrang kulubot na po. Pero since na mataas, high-end po yung AI na ginamit po nila, syempre paniwala po tayo na sila nga po yun. Yung ginamit po dun sa sa Thor, Love and Thunder po, most likely na po yun, mga AI na rin po yung gamit po nila doon kasi napaka po ng napaka grandioso po ng ng mga po doon, mga props. Yung po, yung Ant-Man and the Wasp ng 2023 po, yung puro AI na po yun. Kasi kung napanood niyo po yung Ant-Man and the Wasp, pinalilit po sila doon, tapos pinalalaki po sila, di ba? Hindi daw pwede lumit at lumaki po yung mga karakter po doon. Yung Indiana Jones po ng 2023 po, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Destiny 2023. Napaka AI na po yun, si Harrison Ford po yung bida po doon eh. Kung nakita niyo si Harrison Ford matandang-matanda na po si Harrison Ford pero ngayon po napakabata po ni Harrison Ford So kaya sa mga kaya minsan mag-ingat po tayo sa mga post po natin. Huwag po natin pinopost basta-basta yung mga ganitong mga AI generated o mga video na hindi po natin alam AI generated po pala. Propaganda na po pala against the government o pro-government, hindi po natin napapansin. Makaka-impluwensya po tayo ng mga tao na vulnerable po o yung medyo utu-utu po pagdating po sa mga ganito para i-spread po nila kung ano man po yung propaganda po na gusto po nila. Kung against po sila sa government o pro sila sa government para release po yung mga issue. Ito po yung ginagamit po ng mga ngayon, mga propagandist kung tawagin po. So, wag na po nating sisihin po sila Senator Bato o si Baste na na-post po nila to sa Facebook po nila. Syempre po, hindi po natin hindi na po natin ma-distinguish kung ano po talaga yung totoo tsaka yung fake videos sila Baste tsaka sila Bato, kung pasensyahan niyo na po kasi very emotional po yung mga tao dahil po nagdaan sa overwhelm po ng mga pinagdaanan po nila sa itong mga past few months alam niyo na, sa pagkakakulong po ng tatay ni Baste. Ito naman po yung sa IC, yung kumbaga parang natatakot na rin po si Bato siguro na meron na pong ugong nalalabas po yung warrant of arrest niya. Medyo may pagka-paranoid na siya. So itong mga ganitong klaseng video na na-share po nila, ito po yung sentiment din po nila tungkol po sa impeachment So huwag na po natin sisihin. Mag-ano na lang po tayo, mag-educate each other na lang po tayo para wala na pong mabiktima pa. O kung magpo-post po tayo ng mga video, siguraduhin po natin na galing po ito sa mga taong very credible po yung po nila, yung very credible po pag nagsasalita po sila, hindi po mga hearsay, hindi po mga chismis lamang po. Kasi po, ano lang po tayo, mag-ano lang po tayo mag-invite lang po tayo ng gulo, tsaka away pag nagpo-post po tayo ng gano'n. Tapos nakakairita po yung post natin. So, yun po yung isa sa mga sa mga advocacy ko ng nag-post ako ng mga previous tungkol sa mga fake news against the government. And then yung mga kahit paano po yung mga sinasabi po ng mga pro Duterte po na hindi po totoo against the Marcoses. Yung medyo tinatama ko po ng konti. Siguro may mali po ako, may mali rin po ako. Natanggap ko naman po yun kung may mali ako. Pero karamihan naman po din sa mga pinopost ko, pinag-aaralan ko po muna, tsaka tinitignan ko po yung mga mainstream media na post, lalo na po yung mga neutral. Bago ko po i-post yun, meron naman po tayong kahit papaano mga in-depth analysis at saka in-depth investigation po kasi kahit papaano yun po yung pag-aralan po namin sa courses po namin as sa mass communication graduate po. Mass communication graduate po ako sa City College of Manila po. No, binigay ko na po yung details sa pinag-aralan ko po sa inyo. Anyways po, yan po muna ang i-discuss ko kasi medyo kawawa naman po sila Bato at saka sila Baste masyadong bugbog sarado po sila, napagsasabihan po sila na alam nyo na, medyo uto-uto o parang hindi po nag-isip mabuti dahil nga po nagpadala po sila sa emosyon po nila. Meron po sila nakitang ganitong video na sumasang-ayon sa narrative nila. Pinost po kagad nila without understanding it. Lalo na po mga government official po sila. Marami po sila mga followers at madali po sila maka-impluwensya ng mga tao. Ito po yung iniiwasan po natin.
lalo na po kung makakasama po ito sa ating bansa. So, patawarin na po natin sila sa ganun. Huwag na po natin masyadong palakihin pa. Meron naman po tayong mga kaibigan na ganito rin, pinapatawad naman po natin. So, yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat at mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Yun lamang po. Huwag ka nang dagdagan. Salamat. Peace.